Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni alias Aguila. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Kumpara sa kadalasang gamit ng mga antingero, naiiba ang tangan ni alias Aguila dahil hindi ito nagmula sa kalikasan, kundi sa buto ng napaslang na aswang. Binata pa lamang nang matutunan ang pakikipaglaban. Saksi ito sa masalimuot na pangyayari ng paligid. Nagawa ng iba't ibang pangkat ng terorista na nakakasalamuha sa araw-araw. Tigil hininga sa tuwing makakasalubong dahil hindi lamang pagbubuhat ng kamay ang natatanggap sa mga ito. Nagagawa ring pumatay. Sila ang dahilan kung bakit maagang namaalam ang mga mahal sa buhay. Ito din ang nag-udyok upang matutunan na humawak ng armas at patalim para lumaban. Ngunit sa kabila nun, tinuruan ito ng nakilalang antingero tungkol sa lihim na karunungan. May tuturing na buwis buhay ang kanilang pang-araw-araw. Kaya kinakailangan na mabisang proteksyon sa kamatayan. Walang takot itong sumabak sa unang engkwentro laban sa mga terorista na lumusob sa lugar. Ngunit hindi lamang ordinaryong rebelde ang nakasagupa dahil may lahi itong mga aswang. Habang hinihintay ang pasya ng kasamang antingero sa kung paano liligpitin ang bangkay, naisip ni alias Aguila na kumuha ng buto mula sa katawan nito at ginawang mutya. Kalaunan, naging mas mabisa ito kumpara sa mutya ng kalikasan. At ang bagay na ikinatuwa niya ay ang pambihirang kakayahan na taglay na makita ang nilalang kahit nasa malayo o madilim sa bulag. At mararamdamang kagad ang papalapit na banta ilang minuto bago mangyari. Makalipas ang ilang taon, mag-isa na lamang itong tumutugis dahil sa pamamaalam ng kaibigang antingero. Hanggang sa isang gabi, habang nagdarasal sa harapan ng altar, napalingon na lamang si alias Aguila sa pinto matapos maramdaman ang malakas na banta ng panganib. Wala itong bahid na amoy ng aswang kaya nasisigurado na terorista lamang ito. Naghintay pa siya ng ilang sandali at nang madinig ang pamilyar na boses, inihanda na ang armas. Alias Aguila, alam kong nariyan ka sa loob. Pagbuksan mo ko kung ayaw mong mawasak itong bahay mo. Banta ng lalaki. Ugali mo talagang manindak sa 10 oras ng gabi, no? Hoy Kulas, bumalik ka na lamang sa kuta mo. Hindi kita mapagbibigyan kahit 1 minuto. Tugon ni alias Aguila. Talaga ba? Paano kung sabihin kung may nakatanim na bomba sa mga kapitbahay? Makakaya nga ba ng konsensya mong hindi sila tulungan? Muling wika ng lalaki. Napilitan si alias Aguila na patuloyin ang teroristang bisita. Mag-isa lamang ito, kaya hindi na nabahala. Ano ba ang sadya mo? Mahalagang bagay lamang ang kaya kong pagbigyan. Kulas, kung walang kabuluhan ang sasabihin mo, pwede ka nang umalis sa pamamahay ko. Alias Aguila, ipinangalan sa iyo yan ng dati mong kasamang antingero, hindi ba? Aguila, dahil may kakayahan kang makita sa malayuan ng mga kalaban, kahit pa nasa madilim. Pero ngayon, kung gusto mong mailigtas ang ibang tao,
Papayag ka sa iuutos ko sa'yo. Banta ni Kulas. Sa natatandaan ko, wala akong itinuturing na amo, kaya wala kang karapatang utus-utusan ako. Kung gusto mo ang isang bagay, ikaw mismo ang gumawa. Maiksi lang ang dala kong pasensya ngayon. Kaya alias Agila, makinig kang mabuti. Isang pindot ko lang dito sa sabog lahat ng kapitbahay mo. Kaya kung ayaw mong mangyari yon, gagawin mo ang gusto ko. Pagpupumilit ng lalaki. Napabuntong hininga na lamang si alias Agila upang pigilan ang sariling kaladkaring ito palabas. Ilang beses na niyang nakaengkwentro ang terorista at alam niya ang tungkol sa kanyang tangan. Sa takot na madamay ang ibang tao, pumayag na lamang ito. Alam mo naman, naiilan sa miyembro ng kabilang grupo ay aswang. Marami silang armas na natangay mula sa nakasagupang mga sundalo. Kaunti na lamang sila ngayon dahil nalagasan. Ang natira, yung may lahi kaya ang inuutos ko, nakawin mo ang armas nila. Wika ni Kulas. Muling napabuntong hininga si alias Agila. Kapag ganito ang usapan, hindi makatanggi dahil buhay na ng mga kapitbahay ang nakataya. Ilang beses na itong nangyari. Ginagamit siya ni Kulas upang makamit ang mga bagay na ninanais. Marami ang sakop mong rebelde. Bakit hindi sila ang utusan mo? Ipapaalala ko lang din sa'yo. Hindi kita kailanman itinuring na kaibigan. Kaya huwag kang basta-bastang pumunta rito sa tahanan ko. Alam mo rin naman na kaya kitang patayin, hindi ba? Wika ni alias Agila. Sa puntong ito, sinubukan niyang kalabanin ang lider ng maliit na pangkat ng terorista. Kinasa ang baril sabay tutok sa ulo. Ngunit sa halip na matakot, tumawa lamang ito. Kailan ka ba natutong humawak ng baril? Hindi ba puro ka lang orasyon, dasal, itak at umaasa dyan sa tangan mo? Ang ganda ng armasa. Saan mo naman nakuha yan? Hindi na mahalaga kung saan ko ito nakuha. Hindi ka man lang ba natatakot? O baka naman tanggap mo ang katotohanan na matatapos na ang buhay mo ngayong gabi? Di ako matatakot dahil kung papatayin mo ako ngayon, may kasabayan akong 3 tao. Wika ni Kulas, sabay bukas ng bintana. Napahugot na lamang ng hininga si alias Agila sa pagpigil ng galit. Mula roon, tanaw niya ang kapitbahay na hawak na mga tauhan ni Kulas. May nakatutok ng kutsilyo sa kanilang mga leeg. Ano? Kakalabitin mo pa rin ba ang gatilyo? Ayos lang din naman sa akin. Total, may madadamay namang inosente kapalit ng buhay ko. Nakangiti ng nakakaloko si Kulas habang nakatitig kay alias Agila. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang kuta nila, anong oras at ano pa ang kukunin? Tumawa ng malakas si Kulas, sabay labas ng tahanan. Binitawan na rin ng mga tauhan nito ang pamilyang ginawang pain. Hindi na lamang siya nagsalita pa. Hinatid ng masamang tingin ang mapang-aping terorista. Agila, pumayag ka na naman ba sa utos ng Kulas na yon? Gagamitin ka lamang niya para sa pansariling hangarin at sa grupo nila. Hinayaan mo na lang sana siyang gawin ang gusto niya. Tapos ano po? Hayaan ko ring mamatay kayo ng pamilya mo. Pati ibang tao kaya niyang idamay.
Naintindihan ko ang pagmamahal mo sa amin. Pero sana naman, huwag kang magpagamit. Magiging sunod-sunuran ka na lang ba sa mga rebeldeng yon? Paano kung balang araw buhay mo na ang hihingin? Magpapaubaya ka. Kung nabubuhay lamang si Katonyo, nasisigurado kong papagalitan kanya. Wika ni Mang Dido. Kinabukasan, maaga itong nagpunta sa bundok kung saan nagkukuta ang rebeldeng lulusubin. Malayo pa lang, napansin na niya kagad ang pagkataranta ng mga ito. Malakas ang presensya ng kanyang tangan kaya hindi na nakakapagtaka. Hindi na muna ito sumugod. Masyado pang tirik ang araw at mas ganado lamang sa pakikipagbakbakan sa gabi. Ang tanging sadya ngayon ay alamin ang lugar. Pagkatapos ay aalis rin kagad. Pagkarating ng bahay, abot langit na naman ang pagpigil dahil sa pagbungad ni Kulas. May dala itong malaking bantas sa kanyang buhay. Kumusta ang lakad alias Agila? Akala ko, sinugod mo na ang kuta nila. Ano bang plano? Hindi ako makakapaghintay na matagal. Nakakainip yung ganyan. Kaya mamayang gabi, gawin mo na kagad. Utos ni Kulas. Alam mo, nawawalan ako ng gana kapag pinapaalalahanan ako ng mga bagay na alam ko naman. Isang salita mo na, wala ka ng tulong na maaasahan sa akin. Tugon ni Agila. Huwag mo kong hamunin dahil wala ka ng kawala sa akin. Naaalala mo ba yung pamangkin mong lalaki? Nahanap ko siya habang nagmamanman sa bayan. Sa katunayan, nasa kuta siya ngayon. Sasabihin ko bang nangangamusta ka? Sabihin mo na ang lahat ng laman ng utak mo. Hindi mo na ako mauuto. Matagal nang patay ang pamangking ko. Kasamahan niyo pa nga yun ng loob sa pamamahay namin. Nakakalimutan mo na ba? Paano kung nakaligtas yung pamangkin mo? Lumaki sa lansangan. Nakita ko kanina. Dinala sa kuta at ngayon bihag na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya gagalawin o sasaktan dahil may trabaho ka pang gagawin para sa akin. Ano? Ayaw mong maniwala? Pwede kang pumunta sa kuta kung gusto mo. Sumilip ka. Wika ni Kulas. Kaya upang makasigurado, sumama ito sa kuta at napagtanto na ito nga ang kanyang pamangkin. Ang buong akala niya ay nasawi na ito matapos bombahin ang lugar. Saka mo lang siya makukuha kapag nagawa mo na ang inuutos ko. Ngayong gabi gawin mo na. Huwag mong intayin na maubos yung pasensya ko. Dahil baka itong pamangkin mo ang mapagbuntungan ko ng galit. Banta ni Kulas, sabay kasa ng baril upang manindak. Siguraduhin mo lang na walang ni isang galos ang pamangkin ko. Dahil kapag meron, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Tugon ni alias Agila bago tuluyang lisanin ang lugar. Kinagabihan pinuntahan ni alias Agila ang kuta ng kaaway. Mangilan-ngilan lamang ang naroon dahil nagsialisan ang karamihan para maghanap ng mabibiktima. Hindi ito umabot ng 10 at 3 sa kanila ang may lahi. Matapos matakpa ng muka, dahan-dahan na itong lumusob. Una niyang itinumba ang mga nakabantay sa likod. Tao lamang ito, kaya ang ginawa niya ay pinatulog na lamang. Sunod ay ang 2 aswang. Pinagsabay niya at dahil naunahan sa pag-atake, walang kahirap-hirap na naibagsak. Pasimple itong pumasok sa loob kung saan nakalagay ang mga armas na kukuhanin. May aswang na nakabantay, ngunit dahil tulog,
Hindi na nag-abalang sugurin. Binalingan niya ang kahon na pinaglagyan ng mga baril at dahan-dahan itong inihanda para tangayin. Tangka na sanang aalis nang humarang ang nilalang. Sa pagkakataong ito, nakapagpalit na ng anyo at mabangis na humarap sa kanya. Hangarin ako sa pangkat na ito. Nagsama-sama ang aswang at mga taong ubod ng kasamaan. Mabuti nga, nagagawa mong pigilan ang sarili mo na huwag sunggaban ng kasama mong tao. Wika ni alias Agila. Umatake ang aswang bilang sagot. Ngunit nakahanda na rin ang antinghero. Pinagbigyan ng nilalang. Halos mawasak ang mga kagamitan sa loob sa naganap na bakbakan. Ngunit parehong ayaw magpatalo. Parehong malalakas. Sira na ang lahat ng upuan at lamesa. Maging ang dingding ng barong-barong sa paulit-ulit na pagtilapo ng dalawa. Sa kabila ng sagupa ang nagaganap, walang ni isang napuruhan. Si alias Agila. Labis ang proteksyong ibinibigay ng tangan. Samantalang maagap sa pag-ilag ang aswang, kaya't hindi natatamaan ng patalim ng antingero. Ayos, mahusay ka pala. Hindi na ako magtataka kung bakit tumagal ang grupong ito. Malaking laban ang magkaroon ng miyembrong katulad mo. Napapaisip tuloy ako kung ilang inosenteng tao at sundalo na ang napatay mo. Pero baka ito na ang huli. Kaya ibuhos mo ang lahat ng iyong makakaya. Wika ni alias Agila. Muling nagtuos ang dalawa. Hindi na pinalampas ni alias Agila ang pagkakataon na mapuksa ang nilalang. Binilisan niya ang kilos upang maunahan ito at makalipas ang ilang sandali. Bumulagta na lamang ang aswang. Bali ang leeg at bumulwak ang dugo sa bibig matapos masaksak sa lalamunan. At bilang regalo sa pangkat, sinunog niya ang buong kuta. Hinayaan niya sa apoy ang bangkay na mga nilalang. Samantalang itinali sa puno ang katawan ng mga ordinaryong terorista. Dala ang mga armas. Dumiretso ito sa kuta ni Kulas. Malawak ang pagkakangiti ng nakakaloko matapos makita ang naglalakihang baril. Ayos to. Pakawala ng bihag. Nagawa ng maayos ng antingero ang trabaho niya. Alias Agila, ito ang para sa'yo. Maswerte ka't may nahutot kami sa mga sibilyang kanina. Tanggapin mo yan. Wika ni Kulas. Iniabot ng lalaki ang perang papel na nakabuhol ng lastiko. Hindi niya ito tinanggap. Sa halip ay hinila palabas ang pamangkin. Alias Agila, hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Pero baka matatagalan bago ako makadalaw. Ipapaalala ko lang, wag na wag kang magsusumbong dahil alam mo na ang mangyayari sa iyong mga kapitbahay. Tandaan mo, nasa iyong mga kamay ang buhay nila. Kaya wag kang magkakamali. Pahabol na banta ni Kulas. Hindi na lamang niya ito pinansin. Dahil paulit-ulit na niyang nadidinig ang ganong banta ng lalaki. Makalipas ang ilang araw, patuloy pa rin ang panggugulo ng mga terorista sa iba't ibang lugar. Hindi na halos makalabas ang mga tao sa kanilang mga tahanan sa takot na madali ng ligaw na bala. Si alias Agila naman, ibinuhos na lamang ang oras sa pagdarasal at pag-asikaso sa pamangkin na maraming taon nang hindi nakasama sa pag-aakalang patay na. Iyo, alias Agila pala. Ipinagpapasalamat ko po na nagkita tayong muli.
Akala ko nga rin patay na po kayo matapos yung pagbombang yun eh. Siya nga po pala. Habang nasa kuta ko, nadinig ko yung usapan nila. May binabalak silang lusubin na grupo na may miyembrong aswang. Ikaw ang gagawing bitag. Tiyo, bago yun mangyari, bakit hindi mo na lang sila patayin lahat? Total masasama na rin naman yung mga yun eh. Kesa patuloy ka nilang gagamitin, unahan mo na lang sila. Wika ng pamangkin na si Jose. Ginawa ko na yan noon. Kamuntikan ko na silang maubos. Pero nahuli ako ni Kulas at binantaan gamit ang buhay ng mga kapitbahay natin. Lahat sila mga inosente at hindi ako makakapayag na madamay sila. Hayaan mo, may binabalak naman ako. Maaring nagpapagamit ako. Pero sa huli, sila pa rin ang tatapusin ko. Tiyo, hindi ko po maintindihan. 8 anyos pa lamang ako nung magkahiwalay tayo dahil sa trahedya sa pamilya natin. 15 anyos na ako ngayong muli tayong nagkita at wala akong alam sa mga nangyayari sa buhay nyo. Bakit alias Agila ang tawag nila sa'yo? Bakit hindi nyo nagamit yung totoo nyong pangalan? Saka, bakit ikaw yung naisipan nilang ilaban sa mga teroristang may lahing aswang? Tanong ng pamangkin. Napatitig si alias Agila sa kanyang pamangkin. Ngayon lamang di napagtanto na sa loob ng maraming taon hindi nila nasaksihan ang nangyayari sa isa't isa. Kaya isa-isa niyang sinagot ang mga ito. Madaming naganap, Jose. Nakilala ko si Ka Anton. Dating terorista pero piniling tumiwalag upang mamuhay bilang antingero. Sa kanya ko natutunang lumaban hindi lang sa mga rebelde, kundi maging sa aswang. Siya ang nagbigay sa akin ng pangalang alias Agila. Matapos niyang malaman ang kakayahan ko, nang magkaroon ako ng sariling mutya. Ang kwintas na ito ay yari sa buto ng aswang na una kong nakaengkwentro. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko. Basta na malayang ko na lang na naging isa ng malakas na mutya ito. Binigyan ako nito ng pambihirang kakayahan na makita ang kalaban. Tao man o aswang, kahit nasa malayo at sa madilim na lugar. Kaya alias Agila, dahil parang agila sa talas ang paningin. Napatango na lamang ang pamangkin. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa maintindihan nito ang tungkol sa pagiging antingero. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla silang natigil nang maramdaman ang paparating na panganib. Boss, sigurado kung dito umuwi yung lalaking lumusob sa kuta natin kanina. Mabuti nga nakatakas pa ako noong isa-isa niyang pinapatay yung kasamahan natin. Boss, sa tingin ko, hindi ordinaryong tao yung lalaking yun. Nagawa niyang matalo yung miyembro nating may lahi. Yung natangay niyang armas, dinala sa kuta ni Kulas. Sigurado ko magkasabwat yung dalawa. At yung lalaking yun ay isang antingero. Pumpay na ba natin yung bahay, boss? Kung sa kuta ni Kulas sinatid ang natangay na armas, ang ibig sabihin lamang, ginamit lang ang lalaking ito. Kilala natin si Kulas. Ugali niya ang manggamit lalo na kapag mapapakinabangan. Umatras tayo. Huwag natin guluhin ang lalaking yan. Biktima lang din siya. Si Kulas ang dapat puntahan natin. Pag-uusap ng mga kalalakihan sa labas. Nakahinga si alias Agila sa naging pasya ng mga terorista. Hindi niya yon inaasahan. Ngunit ipinagpapasalamat dahil hindi magugulo ang gabi ng lahat at walang madadamay. Tiyo, dapat na talagang itigil yung koneksyon mo kay Kulas. Maging ikaw nasa peligro na eh. Mabuti ngayon naiintindihan ng terorista yung kalagayan mo. Paano kung sa susunod hindi na?
Wika ni Jose. Napaisip si alias Aguila sa sinabi ng pamangkin. Tinitimbang niya ang lahat at nang makapagpasya, hindi na makapaghintay na mangyari ang binabalak. Jose, kaunting oras na lang matatapos na rin ang panggagamit sa akin ni Kulas. Kung magtatagumpay ang terorista sa paglusob, makakawala na ako sa banta niya. Tugon ni alias Aguila. Sa ngayon, ang pinangahawakan lamang niya ay ang tagumpay ng kalabang terorista ng pangkat Nicolas. Sa muling pagsapit ng gabi, hindi makatulog ang antingero sa bantang nararamdaman. Malakas ito na hindi siya mapakali at katulad ng inaasahan. May lumusob sa lugar. Hindi terorista kundi aswang. Nagmamadali itong lumabas upang masundan ang amoy ng nilalang. Nakita na rin niya ang figura nito doon sa kabundukan. Malayo pa ngunit tanaw na. Pagkarating, bumungad kagad ang tagpong binibiktima ang mga sibilyan at ang kanyang ikinagulat. Naroon si Kulas. Mga bata ang inihahandog ko. Dahil yan ang gusto nyo, hindi ba? Siguro sapat na ito. Kung sasali kayo ngayon din, linggo-linggo kayong may makakaing laman at dugo. Hayop ka talaga, Kulas. Pati mga bata dinadamay mo sa kalokohan mo. Ngayon, may mas rason na ako para patayin ka. Wika ni alias Aguila. Nagulat din si Kulas sa biglaan niyang pagsulpot. Ikaw pang may ganang magalit. Gayong ikaw ang dahilan kung bakit nalagasan kami. Hindi ka malinis magtrabaho. Hinayaan mong may makakita noong nilusob mo ang kuta ng kaaway ko. Ngayon, binalikan kami at inatake. Mabibilang na lamang sa daliri ang natira. Kaya masisisi mo ba ako kung gusto kong maghanap ng panibagong miyembro? Ayos din naman to, hindi ba? May lahi ang aking inimbitahan para hindi na kita guluhin pa. Ayaw mo ba yon? Isa na lamang ang gusto kong gawin ngayong Kulas. Yun ay ang patayin ka at ibaon sa hukay kasama ng mga tauhan mo. Wika ni alias Aguila. Dali-dali itong sumugod. Alisto ang mga bagong recruit ni Kulas. Humarang ang mga ito matapos makapagpalit ng anyo. Nagsitakbuhan ang iba. Hila-hila ang mga batang iaalay sana. Itinodo niya ang pakikipagbakbakan at walang oras na sinayang. Lumipas lamang ang ilang sandali. Nagsibulagta na sa lupa ang mga aswang. Sa pagkataranta ng iba, nagpaputok sila ng baril. Inubos ang lahat ng balang kargada. Ngunit wala ni isang bumaon sa katawan ng antingero. Dahil sa takot kumaripas ng takbo ang mga kalaban. Tatakas na rin sana si Kulas, ngunit nahawakan sa braso. Pinalian pa. Alias Aguila, patawarin mo ko. Hindi na mauulit. Huwag mo kong papatayin. Pagmamakaawa ni Kulas, sa kalagitnaan ng pag-inda ng nabaling braso, binalian na rin ng paa upang hindi na makalakad. Ang tagal kong nagtiis sa'yo. Hindi ko alam na sa ganitong paraan ka pala lalambot. Naghahari-harian ka pa. Nabalian nga lang ng braso, umaaray ka na. Huwag mo kong itulad sa'yo na hindi tinatablan. Ordinaryong tao lang ako. Tanga ka ba? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Dahil ito na ang huli mong pagkakataon. Tama na ang kasamaan mo, Kulas. Manahimik ka na sa kabilang buhay. Hindi na nagpaawat si alias Aguila. Paulit-ulit na sinuntok si Kulas hanggang sa mawasak ang bungo at bilang panapos.
Binaril niya ito gamit ang sariling armas upang masigurado. Pagkatapos, iniwan niyang nakatihaya sa taas ng bundok. Ilang linggo ang lumipas. Nanibago si Alias Aguila sa kapayapaan ng paligid. Wala nang pagsalakay ng aswang at higit sa lahat, walang kulas na paulit-ulit na nanggugulo sa kanya. Nagsisisi rin siya dahil naniwala sa banta nito na pasasabugin ang mga kapitbahay sa sandaling kakalaban. Yun pala, palabas lamang ang lahat at ni isa ay walang nakatanim na bomba sa paligid. Ay nako, nautakan ako ng kulas na yan. Sana pala inalam ko kung gaano katotoo yung sinasabi niya. Napahaba patuloy yung pagtitiis ko. Hindi bali na, sumakabilang buhay na rin naman siya. Talaga po ba, Tiyo? Kaya pala hindi na nagpapakita yung loko. Hindi lang siya, maging yung mga tauhan niyang pabalik-balik dito sa lugar para manggulo. Mabuti, nagawa niyo pong tapusin yung kasamaan nila. Yun na nga, Jose. Ang kaso nga lang, matagal kong napagtanto na walang laman ang mga banta niya. Sana pala, noong ko pa siya pinatay, nadala ako eh. Naisahan ako tuloy. Tiyo, sadyang ayaw mo lang pong may madamay na ibang tao. Yun ang pumipigil sa inyo pero ayos lang naman po. Wala nang kulas na manggugulo. Yung aswang na lang ang poproblemahin nyo. Yan ang hindi nauubos. Pero handa naman akong kalabanin silang lahat. Sa nakalipas na mga linggo, wala pang nagpaparamdam. Sana magtuloy-tuloy na para awat na muna sa pakikipagsagupaan. Gusto kong magpahinga kahit saglit lang naman. Wika ni Alias Aguila. Subalit hindi nabigyan ng oras para makapagpahinga ang antingero. Dahil ilang araw lamang ang dumaan, may aswang na naglakas loob na lumusob sa lugar. Madali naman niya itong napuksa. Naging alisto na lamang sa bawat oras dahil pabigla-bigla ang pananalakay ng mga nilalang. Hindi na rin halos makatulog sa ibayong pagmamanman. Gayunpaman, nabawasan ang kanyang iisipin dahil sa pagkawala ni Kulas. Hindi na rin kailangang makipagsapalaran sa mga terorista dahil nagkukutas sa kanila ang mga bagong dating na sundalo upang magbantay. Sa ganitong paraan, nakahinga kahit papano si Alias Aguila. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, buwan at taon, tuluyan ng humupa ang pagsalakay ng mga kalaban. Masaya naman si Alias Aguila na nakuha niya ang hinahanap na kapayapaan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Palito. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito, kasalukuyang laganap sa baryo ni Palito ang usap-usapan patungkol sa mga nangunguha ng mga bata. Lahat ng mga nawawalang bata, natatagpuan kung saan-saan wasak na ang tiyan. May iilan ding matatanda ang natatagpuan sa parehong sitwasyon. Kaya naman, nabuo sa pag-iisip ng nakararami ang ideyang may nangunguha ng mga tao at ginagawa ito para ibenta ang mga lamang loob. Gawa ng napakamahal ng halaga nito sa kahit saang ospital ipagbili. Ngunit batid man ang kwento, ipinagsawalang bahala na lamang ng lola ni Palito dahil wala namang bata sa pamilya. Mag-isa lang si Palito sa tahanan habang ang nag-iisang kapitbahay naman ito ay ang sariling lola.
Ilang beses na din niyang sinubukan ang matanda na tumira na lamang sa iisang tahanan. Ngunit hindi naman ito sumasang-ayon. Kaya hinayaan na lang ni Palito at patuloy na lamang sa pagbabantay. Ayon sa matanda, wala namang kaso sa kanya ang pagiging mag-isa dahil malakas pa naman ito at kayang-kaya ang mga gawaing bahay. Samantalang kung sa pera naman, hindi gaanong namomroblema ang dalawa dahil may regular na trabaho si Palito. Isa itong tagalinis sa munisipyo. Matagal na siya sa trabaho at sapat ang kinikita para masustentuhan ang sarili at ang lola. Isang araw, dahil hapon na nang matapos ang pagpupulong sa munisipyo, gabi na nang natapos si Palito sa paglilinis. Pagkatingin sa orasan, 7:00 na kaya dali-dali na ito sa paglalakad. Pagkarating sa tahanan, kaagad munang tinignan ng lola. Naabutan naman itong mahimbing ng natutulog. Kaya kinuha na ng binata ang natirang pagkain. Isinara ang mga pinto at umuwi na sa sariling tahanan. Habang nagpapahinga sa bakuran, napansin niya ang isang matandang lalaki na panay ang paikot-ikot sa harapan ng tahanan ng lola. Nilapitan naman ito ni Palito at tinanong kung ano ba ang pakay. Mag-iingat ka, iho. Hindi lamang mga bata ang punteriya ng aswang sa lugar. Maging ang mga matatanda, hindi makakaligtas sa pamemerwisyo ng mga nilalang na yan. Wika na matandang lalaki. Bago pa man makapagtanong ang binata patungkol sa sinasabi, mabilis nang nakalayo ang matanda. Hindi man maintindihan ni Palito ang nais nitong iparating. Hindi na lamang pinansin pa ng binata dahil parang wala naman ito sa tamang pag-iisip. Bukod sa napakadumi ng damit at katawan, napakasangsang rin ang amoy nito. Nang hindi na makita ang matanda, pumasok na ng tahanan at maya-maya pa, inabutan na rin ng antok kaya minabuti ng magpahinga. Kinabukasan, bago pa man pumasok sa trabaho, kinamusta muna nito ang lola. Apo, huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko naman ang sarili ko. Maghanda ka na at kailangan mo pang pumasok sa trabaho. Wika ng lola. Matapos ang kaunti pang pag-uusap, pumunta na sa trabaho ang binata. Pagkarating sa munisipyo, napansin ang mga taong nagkukumpulan. Dala ng kuryosidad, nilapitan ito ni Palito. Sa pagtatanong-tanong, nakumpirma niyang yon ang grupo ng mga taga-baryo na humihingi ng tulong sa mga otoridad para tugisin ang maperwisyong gumagalang nilalang na tinatawag na aswang. Pagkarinig sa sinabi ng tao, naalala niya ang matandang lalaking nakausap kagabi. Gawa ng wala namang maitutulong, pumunta na sa isang silid para kumuha ng walis. Habang abala sa paglilinis, nabaling ang atensyon ng binata nang makitang dumaan ang matandang lalaki na nakita kagabi. Nang oras na yun, maayos naman ang suot na damit at sa katunayan, kagalang-galang na ang itsura. Tinitigan lamang ito ng binata habang papalapit sa grupo ng tao. Nang tumambad ang matanda, natigil ang ingay ng mga tao na parang siya ang pinuno at nagbigay galang ang mga kasamahan. Kaya naman napakunot ang noo ng binata. Maya-maya pa, lumapit na ang mayor sa mga ito. Gawa ng malayo si Palito sa grupo, hindi niya nadinig ang napag-usapan ng mga ito. Ngunit ang nasisiguro lamang, nagkasundo sila dahil nakangiting tumalikod ang matanda
Sabay naglakad papaalis. Paisa-isa na rin nagsiuwian ang mga tao. Hanggang sa may isang ginang ang galing sa grupo na umupo malapit kay Palito. Hindi rin naman napigilan ng binata na tanungin patungkol sa mga napag-usapan. Ayon ba? Matagal nang namemerwisyo ang mga aswang sa lugar natin. Pati nga ako, nawala na rin ang asawa dahil sa mga nilalang na yan. Wika ng ginang. Pinasundan naman ito ni Palito ng tanong kung ano ba talaga ang nambibiktima. Iho, mga aswang na kayang mag-anyong tao sa umaga. Madalas sa mga oras na ito, naghahanap na sila ng mabibiktima. Madali silang nakakalusot dahil walang ingay kapag pumapasok ng tahanan. At napakabibilis din sa pagwarak ng tiyan para kunin ang atay ng tao. Wala silang pinipili, mapabata man o matanda. May gagawin kaming pagtugis mamaya. Gusto mo bang sumama? Kakailanganin namin ng 20 tao sa pagsasagawa ayon sa albularyo. Muling wika ng ginang. May kung anong pumasok sa isipan ni Palito. Sumang-ayon itong sasama. Napangiti naman ang kausap at sinabi na sa mismong munisipyo ang pagtitipon. Pagsapit ng 6:00 ng gabi. Tumango naman ang binata at kinumpirmang dadalo siya. Nagpaalam na ang ginang dahil may mga tatapusin pang gawain sa tahanan. Dahil 6:00 ang nasabing pagtitipon, minabuti ni Palito na hindi na muna umuwi at maghapon na lamang magtatrabaho. Pagdating ng nakatakdang oras, sabay-sabay na pumunta ang mga tao sa lugar. Lahat ay may dalang lampara, kaya naging napaka-aliwalas ng buong paligid. Maya-maya pa, dumating na ang matandang lalaki. Ito ang nagsilbing pinuno ng grupo dahil siya ang nagbibigay ng alituntunin sa isasagawang pagtugis. Wala namang nagawa si Palito, kundi ang makinig at sumunod sa mga kailangang gawin. Nang akmang papaalis na sana ang grupo, may dumating na 3 matandang lalaki na halos kasing edad lamang ng pinuno ng grupo. May mga suot na iba't ibang klaseng kwintas at may daladalang isang supot na hindi mabatid ni Palito ang laman. May kung anong pinag-uusapan ang 4 at hindi nagtagal. Nag-abisong magsisimula na sa paglalakad. Habang nasa daan, wala naman masyadong ingay ang mga tao. Ngunit napapansin ng binata na ang binabagtas nilang direksyon papunta sa mismong tahanan. Kagaya ng inaasahan, nagawi sila sa tahanan ni Palito. Nagulat ang binata nang biglang tumigil ang 4 na matanda sa harapan ng tahanan ng lola. Sabay-sabay silang nagbanggit ng mga dasal na hindi mawari ang lengguwaheng ginagamit. Makailang minuto lamang ay lumabas ang lola ni Palito. Hindi nito malaman ang gagawin na para bang asong binuhusan ng mainit na tubig. May malinaw na likido na itinapon ang isa at sa puntong yun, kitang-kita ng 2 mata ni Palito ang pag-iibang anyo ng lola. Galing sa pagiging matandang babae, bigla itong naging nilalang na may mahabang kuko, maladahong tenga at biluga ng mata, matutulis ng ngipin at higit sa lahat, para itong unggoy kong gumalaw. Dahil sa nasaksihan, hindi nakagalaw sa kinatatayuan ang binata. Tumulo ang nanlalamig na pawis. Nang walang ano-ano nag-abiso ang isang matanda. Sugod mga kasama, kailangan na nating matugis ang perwisyong nilalang. Sabay-sabay namang lumusob ang mga kasamahan ni Palito
Nagawa pa niyang sumigaw na itigil dahil lola niya ang matanda. Ngunit ni isa ay wala nang nakinig. Nakipagsagupaan pa si Palito sa mga sumusugod. Ngunit tanging paso lamang ng mga lampara ang natamo ng binata. Dahil sa napakaraming tao at sabay-sabay na sinasabuyan ng kung ano nung likido ng 4 na matatanda ang nilalang, nawalan ito ng malay at nang akmang hahawakan sana ng isa, bigla na lamang bumangon ang matanda. Tumakbo ng napakabilis. Hindi na ito nahabol ng kahit sino, kaya naman wala nang nagawa maging ang 4 na matatanda. Habang nag-uusap-usap ang grupo sa kung paano muli mahuhuli ang nilalang, pumagit na si Palito sa mga tao. Ibinuhos ang galit na nararamdaman niya. Kung ano-anong mabigat na salita ang lumabas at sinabi ang kaugnayan niya sa matanda. Kaya naman hindi maiwasan ng iilan na pagbuhatan siya ng kamay. Inawat naman ito ng isa sa mga matatanda. Iho, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Mahirap ngunit ito talaga ang katotohanan. Ang itinuring mong lola, sumapi na sa angka ng aswang. Maaring normal siyang tao dati. Ngunit malakas ang pakiramdam kong isa siya sa mga sumalo sa kakamatay lamang na aswang. Wika na matandang lalaki habang tinatapik-tapik ang balikat ng binata. Hindi naman nagawa pang sumagot ni Palito dahil dito ay pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid. Maya-maya pa, nagpa siya ang 4 na matatanda na umuwi na muna dahil mahirap nang mahagila pa ang nilalang. Maya-maya pa, muling lumapit sa binata ang nakausap na ginang. Dito nalaman na ang matatandang kasama ay ang mga albularyo. Naitanong din ni Palito kung bakit ang isa sa mga ito may napakasangsang na amoy ng unang malapitan. Ang nasabi na lamang ng ginang, maaaring pangontra ito para hindi maamoy ng aswang, at kagad din itong nagpaalam. Nang wala nang natirang tao sa lugar, hindi na napigilan ni Palito ang pagtulo ng mga luha. Gulong-gulo ang isipan kung totoo nga ba ang lahat ng nasaksihan niya. Lalo pat simula pagkabata, wala na itong kinikilalang magulang bukod sa lola. Ni isang beses ay hindi rin sila nagkaroon ng malaking pagtatalo dahil palagi siyang pinapabura ng matanda. Nang matigil sa pag-iyak, muli itong naghanap sa pagbabakasakaling nasa paligid lamang ang matanda. Ngunit nabigo ito at ni anino ng lola ay hindi na natagpuan. Umuwi na ng bahay si Palito at nagpa siyang magpahinga. Nang magising ng hapon, nag-umpisa na muling maghanap ngunit kagaya ng dati, wala pa rin itong napala. Magmula ng araw na yun, hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, hindi na muli pang nakita ang lola. Paulit-ulit namang bumabalik sa alaala ang minsang masaksihan ang totoong itsura nito. May mga araw na naniniwala na lamang siyang baka totoo ang sinasabi ng mga tao. Ngunit binabawi namang kagad kapag naaalala kung gaano siya nito minahal. Samantala, hindi naman nawala sa lugar ang usap-usapan patungkol doon. Sa paglipas ng panahon, hindi na talaga bumalik pa ang lola at paunti-unti na ring natanggap ni Palito ang katotohanan. Mahirap man, ngunit naniniwala na lamang siya na baka masaya na rin sa bagong buhay ang matanda. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kay Palito kung totoo nga ba talaga na ang lola niya ay isang aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel.
Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.